morning guys, for today's video magpalipas lang tayo ng Katinampaa. I'm sure yung mga mahilig sa motor makaka-relate dito. Kahit na big bike pa ang iyong gamit o small displacement, iba talaga yung feeling na at least once a week nakakapag-rides ka. Sabi nga alamat lang ang nakakaintindi, alamat lang ang nakakaalam. Iba kasi yung pleasure na nabibigay sa atin pagka nakakapagmotor tayo, nare-relax tayo. So sa ngayon solo ride lang muna tayo. Wala tayong OBR. Sila Kuya Miguel at Kuya Denzel naghatid ng tita namin sa airport. So hindi naman tayo nakasama sa rides ng Motor Republic. Ang hirap din kasing i-predict ng weather ngayon. Sa umaga medyo mainit, tapos biglang uulan. Although meron naman tayong na-monitor na dalawang bagyo, kaya lang nasa northern part of Luzon. O paminsan-minsan parang okay din naman na solo rides ka. At least pag gusto mong huminto, kung gusto mong magbago isip mo kung saan ka pupunta, wala kang ibang i-consider. Punta tayo ng Kabyang, then punta tayo dun sa sinasabi nilang last turn. Actually last turn, hindi ko alam kung ayan talagang official na tawag dyan sa area na yan last turn. Pero yung highway na yan, turn natin na Sugbo Highway yan. So siguro common sense kaya siya sinabi na last turn. Diyan sa entire zigzag road na yan, yun na yung last turn, padiretso na Nasugbo. Ayan guys, daming nagra-rides ngayon. So kung napansin nyo yung kanina, yung biglang lumiptaw na motor, yan yung sinasabi ko pagka lalo't hindi mo kabisado yung lugar, kailangan alert ka. Kaya kung magmomotor ka, make sure na physically fit ka para mag-travel. Yan naman ang kagandahan ng mga big bike. Marami siyang mga safety features, lalo na sa mga braking system. Iba talaga ang iba talaga ang features ng mga big bike. Yung mga ABS, yung mga sitwasyon na kailangan mong within 3 seconds kailangan mong mag-apply ng brake. Wala kang iintindihin, umislide, sumemplang. Yung mga ganong feature sana meron na rin sa mga small displacement, although yung iba naman meron na rin ganon. So chill ride lang tayo guys, wala naman tayong inaapura, di naman tayo nagmamadali, palipas oras lang naman tayo. Ayan kung makikita nyo yung guys yung kalabaw na may dalawang ulo, dito na tayo sa Naik. Sabihin yan, nagawa na rin natin ng vlog yan Ang galing ni Kuya, sumalubong talaga Going back sa sinasabi ko kanina, mayroon na tayong nagawang vlog
dito sa Naik. Maganda rito sa Naik, maraming mga magandang puntahan dito. So yung isang kalabaw na may dalawang ulo na yon, gaya rin sa sinabi ko nung unang vlog natin dito sa Naik, yan daw ho yung tinatawag nila na The Reform at saka yung The Rebel. So guys, eto na yung Ternate. Ito yung munisipyo ng Ternate, oh. Giniba yung police station. Baka i-renovate. Ito yung pamilihang bayan ng Ternate. Nako po, ano nangyari sa ating 360? Parang naghang na. Stop muna tayo guys, ayusin natin yung ating 360, naghang. Okay guys, go na ulit tayo. Nagbura tayo ng ilang mga video sa 360. Medyo naghahang siya, sayang kasi baka may magandang ma-capture doon sa taas. Okay ang trip ni Kuya, sound trip, di nga naman siya maiinip sa biyahe niya. Okay guys, ito talaga yung yung paborito kong pinupuntahan dito sa area na to eh. Iba kasi yung ambience dito. Nakakita ka pa ng lawin na lumilipad, oh. Ibig sabihin preserve pa yung area, hindi pa siya naaabuso. Pag nandito naman kayo, hindi nyo kailangang magmadali kasi maganda naman yung tanawin. Enjoy nyo lang. Ingat lang din kayo sa mga kurbada na yan, oh. Kaya kasi bagong asfalto, so may mga maliliit pa siya na bato-bato. Etong maganda guys, pagka yung mga anak mo malalaki na, i-delegate mo na sa kanila yung mga ibang trabaho eh. Kamukha yan, nakapag solo ride ako ngayon kasi sila naghatid sa airport sa tita nila. May driver's license naman sila, may sasakyan naman. So alam naman nila yung mga ruta sa NCR. Since airport lang naman ang punta nila, pwede mo nang iutos sa kanila yan. Yan guys, ingat din pala kayo rito. Yan, oh, daming ginagawa, oh. Dami palang namimitik doon Sunday eh. At guys, sa mga hindi pa familiar dito sa lugar na ito, etong turn na to ang iingatan nyo talaga. Eto,
Yan, marami ho talagang nag-overshoot dyan. At pag nag-overshoot ka po dyan, doon ka na pupulutin sa bangin, sa malalim na lugar na yun. Nakikita nyo naman, no, may mga signages naman sila dyan, no. Pagka first time nyo po rito, doble ingat na lang po. Kasi kahit nga yung madalas na rito na aksidente pa what more yung mga first time dito. Baka mabulaga kayo sa kurbada na yun. Ito guys, so pag napunta ako rito sa area na to, ang tawag ko rito sa lugar na to, Bahay ni King Kong. Kasi sa sobrang luwag niya, tapos green na green siya, pwede talaga siyang gawing playground ni King Kong. Yan, yung bundok na yan, oh. Yan, ganda, oh. Pagdating sa taas, oh, mahamog, oh. So guys, ito na yung boundary ng Batangas at Cavite. Kaya Nasugbu Ternate Highway ang tawag dito, Hindi ko sure kung official talaga ang tawag doon sa last turn, last turn, kung dokumentado siya. Yun, ingat na lang tayo. Yung pa lumayo tayo ng konti dun sa last turn. Lams na kasi nandun yung mga namimitik, gaya na sinabi ko kanina, kung saan yung may pumipitik, nandun yung mga gustong magpapitik, yung mga gustong magpa-picture ng pang profile nila, yung mga nakalin talaga. So dito na lang tayo sa malayo para yan guys, isa pang advantage na medyo malayo tayo para kung sakaling eco-eco, alams na mabilis tayong maka-exit. Guys, tips nga pala, pagka nandito kayo, napapansin nyo naman medyo pa baba yung daan, pinaradahan natin pababa. Make sure na naka first gear kayo, nakakambyo kayo. Kasi may chance na dumausdos yan, yung stand yun na yan, kugulong po yung inyong motor. So para rin sa safety ng inyong motor, make sure na nakakambyo na lang kayo. At least hindi siya dadausdos. Pababa po kasi yun, from doon sa last turn, ayan, hanggang doon pababa po yan.
Ayan guys, daming mga naka-sports bike ngayon. Naka-Tridec FS po tayo today. Solo rides lang po tayo, wala tayong kasama. Nagatid si Kuya Miko at si Kuya Din ng tita namin sa airport, pauwi po sa kanilang province. Maraming salamat nga pala kay brother Police Staff Sergeant Harold Reyes for representing Tridec Cavite sa first Tridec fan shoot. Doon po ginanap yan sa NCRPO. It so happen naman na kasabay din ng ating basic incident command system training, kaya hindi po tayo naka-attend. Okay guys, since nandito na rin naman tayo, pasyalan lang natin yung isang kaibigan natin dito sa susunod na barangay. Guru Pride din sila. Ingat po tayo rito, maraming ginagawa. Okay guys, nandito na rin lang naman tayo pinasyalan na rin natin yung ating isang kaibigan. Nakapagkape lang tayo saglit. Iba po talaga ang ambience pagka nasa province ka. Left and right, harap mo puro bundok. So guys, hindi na rin tayo iikot ng Tagaytay. Dito na rin po tayo dadaan pabalik. Kaibiyang, Ternate, Naik. Doon na rin po tayo babalik, dadaan ng pabalik. Puno na yung ating Insta. Checkpoint Swerte checkpoint. May checkpoint po ron. Routine po yan. Pinatay natin yung camera para mabigyan na rin ng protection sila sir. Naintindihan po natin yan, konting abala para naman po sa protection natin yan. Tsaka bukas po zona ng ating presidente. Kaya marami talaga nakalatag na checkpoint ngayon. Mabilis lang naman po yan, basta cooperate lang kayo. Pakita nyo na agad yung inyong driver's license o RCR. Kapitan yung TL nila. So
okay yun, kasi at least bawat checkpoint meron talaga dapat na officer na team leader, tsaka may signage, may marked vehicle, nasa maliwanag na area. Actually lahat naman po yun hindi naman po yan na gaya ng sinasabi na napag-iinitan tayo mga nakamotor. Lahat po, pati yung mga naka 4 wheels naman, private or public vehicles man yan, talaga naman pong dapat dumaan sa checkpoint. Arriba, Taogama. Hey, what's up? Idol. Okay guys, ang daming checkpoint ngayon. May checkpoint na naman dun kanina. Dito ko na po tatapusin ang ating vlog at naglolobat na rin ang ating GoPro. Thanks for watching guys.